Yung matutuwa nito si ano, si Mama Sally. Ay umaaray oh. Nagsimula yan sa 715,000. Binalita ko kahapon 704. Nabawasan ng 11K. Ngayon oh, bago ako magsimula mga kapatid Nick Borromeo shoutout. Bago ako magsimula 702 na lang. Ah, ano nangyari sa 13,000? Ah, ayun si Christian umaaray. Naku ano bababa pa yan. Ni pangarap ko dito Mama Sally umabot 'to ng kahit na 500. Iiyak 'to. Hmm. Bababa yung revenues mo, bababa yung algorithm mo. Eh, delikado pa naman sa ano, sa Facebook. 'Pag bumaba ang algorithm mo, non-recommendable ka. Oo, tapos isa-shadow ban ka. Etong si Christian, ito kasi nadadala ng kayabangan, eh. Si Christian feeling niya magaling siya sa lahat, matalino. Yan ang pagkilala niya sa sarili niya siguro siguro okey na yung mag-vlogging ka, wag ka na lang yung feeling mo ikaw na. Okey lang na magkomentaryo ka, wag ka lang gumagawa-gawa ng sarili mong kuwento ba, 'di ba? Kaya ito kilala ko yan PM po kung saan location niya, kayo na bahala sa kanya. Kilala niyo ako? Sabi, Jason Suryo. Kilala mo ako? Eh, di wow, marami ng gumawa niyan. Banta-banta, meron pa pumunta sa bahay ko, picture-picture, wala naman nangyari. Sa totoo lang. Ano, pang-intimidate niyo kung kaya mo, wag mo nang sabihin. Pumatay ka na lang. Hindi mo na yung pagbabanta-banta pa, ano ka, digong? Ina niyo. Walang ganyan sa totoong buhay, 'di ba? Sabi dito, na para bang ang followers mo napakadami nagkakaya naman sa'yo na ang followers ay 100 plus. Ay, at least masaya ako sa 143K. Mm. 702 na ngayon. Sino yun? Sino yung ano? Sino yan? Ganda ko. Ay, kapal ng mukha. Yan ang sinasabi ko sa inyo, eh. Wag masyadong believe sa sarili. Ano ka, Christian Esguerra? Journalist daw siya kaya minaliit ang content creator. Journalist, pare-pareho lang namang content creator. Journalist ka, pero walang tumatanggap sa'yo na mga network. Anong pinagkaiba natin? Ang platform mo YouTube, ang platform ko YouTube. Ang platform mo Facebook, ang platform ko Facebook. So kahit na journalist ka, na sinasabi ni pinagmamalaki ni Christine Esguerra, kapag journalist siya, may karapan na siyang magtawag ng tanga kahit kanino, manlait ng iba, mamaliit ng kung sino. Yung pagiging journalist ba lisensya para maging walang iyang tao? Hindi, para sa'kin. Ako hindi naman ako nagalit dun sa mga ano nito, eh, na ano lang ako, napika lang ako dun sa sinabi niyang, "Tanga." Marami pa, yung sinabi niya, "Pinagsabihan na kita, eh, 'di ka nakinig." Sino ka para pakinggan ng presidente, 'di ba? Hindi ka naman political adviser, bakit ka pakikinggan? Pagkarinig ko pa lang na sinabihan niyang tanga at iyon ako, eh. Sinabihan niya na, "Pinagsabihan na kita, eh, hindi ka nakinig, tanga." Oh, shit. Putanginang 'yan, para kang DDS. Okey lang maka-opinyon pero para bastusin ng presidente okey lang magbigay ng komentaryo. That's why we are here. Magbigay tayo ng komentaryo, magbigay tayo ng opinyon, pero wala tayong karapatan na mag-fake news, wala tayong karapatan na pumatay, wala tayong karapatan na manghamak gamit ang kasinungalingan. Ano na 'yan, eh, red flag na 'yun, eh. Hindi na tama, eh. Unang-una, bakit ka gagawa ng hindi tama? You are a influencer. You are considering yourself as influencer. Iimpluwensyahan mo yung mga Pilipino ng kasakiman, kamalian, hindi na mabuting impluwensya 'yun. Oo. Kaya nga sabi ko eto, hindi ako nag-e-entertain ng mga lock profile. Totoo yung laban natin, makatotohanan po yung
yung ating pinapakita rito, wala tayong kailangang itago. So, bakit tayo mag-uusap na nakakandado yung mga pagkatao natin? Kung ayaw mo sa social media, wag kang pumunta. Hindi yung parang duwag ka na magla-lock profile ka 'pag nag-social media ka pa, yun lang. Tapos kung magbigay ka ng komentaryo, akala mo kung sino kang magbigay tapos naka-lock profile ka. Ano kaya yun? Pakitang tao, 'di wow. Sorry, kung sino tayo nakaupo baka nakatimbwang na yan porket hindi pumapatol si BBM nasanay na silang balakurain. 'Di ba sabi mo nga yung mga lola lakwatsyere, ibalik mo, ibalik mo ang mga Duterte, wala ng kasiguraduhan na buhay pa tayo. Papatayin tayo ng mga yan. Social media pa nga lang pumapatay na sila. Sa social media pa lang nangre-rape na sila. Sa social media pa lang nambibiktima na sila ng mga bata. What more 'pag naging presidente ulit ang Duterte, gano'n lang, 'di ba? Kaya tignan ninyo hindi man tayo gumaganti, anong ginagawa ng Panginoon? Sunod-sunod na kalamidad sa lugar nila. Totoo o hindi? May pinasa ako sa'yo, Attorney Beno. Bakit anong nangyari kay Attorney Rene? Saan mo na naman pinasa? Saan mo pinasa kay Bagtit o kay JR? Pinagluloko mo ako Kelly, eh. Wala naman, eh. Saan mo pinasa nga? Sabi dito, kaya dati hindi naman gumangaw-ngaw yan, eh, nasobrahan ng yabang. Kaya deserve ni Christian Esguerra at papababa pa yan. Yan sa laki ng idinown ng kanyang subscribers. Matindi-tindi mga isang buwan na naiindayin yan. Tignan niyo yung mga views niya, wala na rin mga 11K, dati-dati nakaka 200K, ngayon 11K, meron pa akong nakita 6.7K. Mhm. Yan ang nangyayari kapag ano, the power of ng mga netizens. Totoo yan. Ewan ko hindi ko pa tinitignan yun sa kanyang Facebook. Kasi nagsimula yung kanyang Facebook 448, eh. 448 yung pinakaunang nakita ko dun, ewan ko lang kung ilan na ngayon. Sabi nila bumaba daw ng 1,000, bumaba daw. Sa Facebook naman madali magpataas lang diyan. Mura-murahin mo lang mga DDS, tataas ka na.